Agosto noong nakaraang taon, inaksyonan ng mga otoridad ang isang nakaririmarim na gawain ng isang ina sa Caloocan City. Ang ilaw ng tahanan, pinagtatalik daw ang kanyang mga minor de edad na anak para mapanood ng kanyang valued clients online. Makalipas ang mahigit isang taon, nakatulan na ng korte ang malagim na kasong ito ng online sexual abuse and exploitation of children o SAEC. Sa loob ng 6 na buwan, noong nakaraang taon, tinutukan ng National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Children Department o NBI VAU-CD ang isang ginang na itatago namin sa pangalang Edna. Inilalako raw ni Edna online ang maseselang larawan at video ng kanyang mga anak at pamangkin sa dayuhang mga parokyano. Habang kausap yung isang foreigner, pinagkakandak ng mga sexual activities yung mga bata. Hindi naging madali ang paghanap ng mga otoridad kay Edna. Ano-ano tong tirahan nito dati nasa Bulacan sila hanggang na tuntun natin sa Caloocan. Hanggang sa matuntun nila ang kanyang social media account, nadiskubre nila ang mga larawan kung saan nakahubad ang mga bata sa harapan ng isang pader. At nang tignan ng mga otoridad ang iba pang masiselang larawan at video ng mga bata, kumpirmadong iisa lamang ang lugar kung saan ipinagagawa di umano ni Edna ang kalaswaan sa kanyang mga anak at pamangkin. Sa isinagawang mga surveillance ng mga operatiba at ng resibo sa lugar, natunto ng mga batang laman ng mga child sexual abuse or exploitation materials o CSAM. Nang makumpirma ang lokasyon ni Edna at ng kanyang mga anak na pinagla-live show niya online. Ito yung ating kaso. Nagkasana ang NBI VAU-CD ng Traffic Operation kasama ang resibo at Homeland Security. Makalipas ang mahigit 2 oras na paghihintay, nakatanggap ang mga otoridad ng isang mensahe mula kay Edna. At nang i-video call ng mga otoridad si Edna, isa pang babae ang lumitaw. Katabi ng mga batang isasalang sa live show, itatago namin siya sa pangalang Esther na nagpakilalang kapatid ni Edna. Ayon sa mga otoridad, isa rin daw si Esther sa mga nagpapagawa ng kalaswaan sa mga bata. Maya-maya pa, iniharap na nila sa kamera ang 2 minor de edad. Ang mga bata, walang kamuang-muang at kumakaway-kaway pa sa camera. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang buhay. Ito na ang naging hudyat ng mga otoridad para gawin ang rescue operation at paghuli sa magkapatid na suspect. Pagdating sa target location, naaktuhan pa ng mga otoridad ang isang nakaubad na 14 na taong gulang na lalaki kasama ang kanyang 7 taong gulang na kapatid. Pero ang mga suspect na sina Edna at Esther, todo deny pa na may mga bata sa kanilang bahay. Ma'am, wala pong bata dito, ma'am. Wala pong bata dito, ma'am. Sir, wala pong bata dito sa bahay namin. Kapatid ko po yun. Yung barangay? Okay, makinig kayong dalawa. Makinig ka. Opo, opo. Umarap ka. Ni-rescue na ng mga social worker at NBI VAU-CD ang 6 na minor de edad na nasa bahay ni Edna. Nailigtas na rin ang 2 buwang gulang na sanggol na biktima rin ng online sexual abuse. DSWD. Yes, pati po lang. Pakidala na sa mga mga saplot. May isa pa? Ang 6 na batang biktima, pansamantalang manunuluyan sa isang shelter para sa nararapat na intervention at healing process. Ma'am, from Resibo kami sa GMA7. May idea po kayo kung bakit po kayo ma-operate ng NBI? Sa illegal po na ginagawa namin. Pero sa sobrang kahirapan po, ma'am. Sa tingin po ninyo, bata po talaga yung paraan para po magkapera? Halika, halika. Wala na po ginagawa. Sinampahan sina Edna at Esther ng patong-patong na kaso ng online sexual abuse and exploitation of children, qualified trafficking at paglabag sa child abuse law. Hawak ko po ngayon ang kopya ng desisyon ng korte para sa mga kaso laban kina Edna at Esther. Ayon sa mga dokumentong ito,
sila po ay nag-plead guilty. O sa madaling sabi, umamin po sila sa mga kasong kanilang kinakaharap. Pinatawan sila ng hindi bababa sa 20 taon na pagkakakulong. Kahirapan at kakulangan sa impormasyon ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit nalulugmok sa malagim na mundo ng OSAIC ang mga bata at kanilang pamilya. Dahil dyan, hindi nagsasawa ang resibo na gawing mulat ang mga bata tungkol sa OSAIC at paalalahanan sila sa mga panganib na nag-aabang sa madilim na kalakarang ito online. Ngayong 2025, hindi nagtatapos ang serbisyong resibo sa pagtugon sa mga reklamong sinusumbong sa aming tanggapan. Kasama ang GMA Action Center Team, social workers at PNP Anti-Cybercrime Group. Nagpapatuloy ang aming kampanya laban sa OSAIC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Para po hindi lamang kami makapagaling ng public service sa telebisyon, online, o sa anumang plataforma, kundi kami ho sa direkta pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan sa pamamagitan nito sa mga eskwela. Samantala, 1 taon mula nang maipalabas sa resibo ang kalbaryo ng mga bata sa kamay mismo ng kanilang ina at tiyahin, pinahintulutan kami ng shelter na makamusta sila. At ngayong nalalapit na ang Pasko, mga munting regalo ang handog ng resibo para sa kanila. Merry Christmas mula ho sa resibo. For these kids po, our goal for them talaga is to be reintegrated to the community. Ayaw natin na magtagal sila sa shelter. And na-identify po agad din ng mga bata, si tita, na nakatira malayo sa kung saan man sila na-rescue. So we reached out kay tita, and then si tita is very willing then to support them. Minahal ko rin naman sa parang anak na rin yan sila. Parang mailabas ko sila sa ganong sitwasyon. Yung hindi na nila maranasan, ma'am, yung ganong sitwasyon, ma'am. Sa tulong din ng partner ko na hindi ako nahirapan na ilapit sila sa kanya. Na nag-uusap kami, nagtutulungan kami kung ano mga dapat gawin. Dumanas man ng pang-aabuso, paghihirap at mga pagsubok sa buhay, likas sa ating mga Pilipino magtulungan, bumangon at hindi mawalan ng pag-asa. Makakaasa po kayo sa resibo na patuloy naming sinusubaybayan ang pagpapanagot sa mga may atraso. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel